Ito ang Camon 30 Pro 5G. At sa video na to, isasalang natin siya sa ating extreme gaming test na kung saan naghanda ako dito ng 12 high graphical games na madalas nating nilalaro dito sa Philippines at isa-setup natin itong mga games na to sa pinakamataas na settings sa kaya niyang isupport sa device na to para malaman natin yung kanyang performance sa bawat game, mag-thermal throttling ba siya, ano yung FPS niya kada game, and also ano ba yung overall performance nito pagdating sa gaming. Alamin na rin natin kung makunat ba yung battery ng device na to. Anyway, yun yung mga pag-uusapan natin kaya kung interesado kayo, tara, pag-usapan natin. Let's go! Okay, quick recap lang tayo. Yung ginamit na chipset dito is MediaTek Dimensity 8200 Ultimate. Meron tong octa-core CPU na meron 3.1 GHz max clock speed at meron din tong GPU na Mali G610 MC6. At nakakuha tayo dito ng 900,000 plus and 2 benchmark score at pumasa rin siya or almost pasado siya sa ating thermal throttling test. By the way, 1 hour natin yung tinesting at okay na okay siya dito. Ngayon alam na natin yung mga data na kayang ibigay na itong chipset na to. Alamin naman natin sa gaming kung ano talaga yung kaya niyang ibigay. Kaya ngayon, simulan na natin. So, yung pinakaunang game na tinesting natin dito is yung pinakabago na solo leveling. So, dito yung supported settings niya is very high at 60 FPS preset settings. Kayang-kaya niyo yun. So, first 5 minutes yung paglalaro natin dito mga kaparekoy, nakakuha tayo dito ng magandang FPS which is nasa 45 hanggang 30 FPS or 35 FPS. Habang nilalaro ko ito mga kaparekoy, isa lang masasabi ko, maganda yung graphics ng game and also smooth din yung gameplay natin dito. And then naalala ko na meron nga palang performance mode yung game booster na itong device na to, kaya ginamit ko siya dito sa part na to. And then yun, nag-jump yung performance niya kaparekoy from 45 FPS, pumapalo na siya ng 60 pero hindi siya pa rin maintain. Pero ang maganda dito, mas naging stable siya sa 45 FPS and 40 pero may mga pagkakataon pa rin pumipitik-pitik yung 30 plus FPS. Pero normal lang naman yun mga kaparekoy dahil hindi naman siya maintain sa ganong FPS unlike before. Nakuha lang naman natin yung 30 plus FPS average once na marami nang nangyayari sa field. As in marami ng animation, marami ng monster, at marami ng mga bagay-bagay na kailangan i-render ng chipset natin. That's the reason why medyo bumababa yung FPS niya pero smooth pa rin naman. Nga pala, lahat nga pala ng game na itatry natin dito is i-activate natin yung performance mode ng device ito para syempre wala tayong limit and also makuha talaga natin yung actual performance niya sa gada game. Anyway, after ng 31 minutes sa paglalaro, nakakuha tayo dito ng temperature ng 40 to 42 degrees Celsius sa unahan, dun sa may bandang camera part, and then sa likod naman nakakuha tayo ng 40 degree Celsius average. Usually normal pa tong ganitong temperature, wag lang siyang lalagpas ng 43 degrees Celsius, medyo mainit na po talaga yon. Pero tingnan natin sa iba pang game. So walang pahinga-pahinga, next na pinasok natin dito mga kaparekoy is itong ating Mirror Force. Sinet up ko siya sa quality preset settings which is lahat po ng settings niyan is naka-high. And by the way, maraming mga nagre-request na itong game na to sa inyo at nagulat din ako sa nakuha kong performance sa device na to. Dahil nakakuha lang naman tayo mga kaparekoy ng 40 to 45 FPS maintain. Yes mga kaparekoy, nandyan yung ating FPS. May pagkakataon pa rin naman na bumababa siya sa 30 plus pero bumabalik din agad kaparekoy sa 40 to 45 FPS. Which is nice yun pagdating dito dahil nga medyo mabigat din tong game na to at halos ata lahat ng phone na natry ko dito kahit yung Red Magic 9 Pro ay uminit sa device ito pero hindi siya nag-thermal throttling. Yun yung maganda dito eh. Pagdating sa graphics dito mga parekoy, no doubt maganda yung graphics niya at syempre maganda rin yung gameplay niya dito. So may enjoy na siya. Ang pinaka napansin ko lang dito kapag magta-transfer tayo ng mapa or kaya magli-live tayo sa quest or kaya papasok tayo sa quest or magugo tayo ng quest, merong mga story part doon, medyo nagkakaroon ng FPS drop doon sa transition. Pero the rest, okay na, nasa 40 to 45 FPS kahit na napakadami nangyayaring animation or skill effects or monster doon sa field na pinaprocess ng chipset natin, kayang-kaya niya. Yun yung nagustuhan ko sa device na to. Anyway, after ng 20 to 25 minutes sa paglalaro dito, ito yung nakuha nating temperature. Nakakuha lang naman tayo ng 40 to 42 degrees Celsius, almost 43 na rin, which is normal temperature pa rin kagaya ng sinasabi ko, basta hindi siya lalagpas ng 43 degrees Celsius, consider as normal pa yan pagdating sa smartphone natin. Pero pag lumagpas tayo ng 43, ibang usapan na yun. Anyway, proceed tayo sa next game. Yung nagsama na nilaro nating game dito mga parekoy is Warzone Mobile, and then yung supported settings sa atin dito is medium graphical settings at 60 FPS or uncap yung kanyang FPS. Meaning, kung ano yung kayang i-provide ng device natin pagdating doon, yun yung ibibigay niya. Pagdating sa kanyang gaming capability kaparekoy, usually napaka-decent ng performance niya. Playable na playable yung game and actually pumalo pa siya ng 60 FPS. Pero hindi siya nag-maintain doon dahil ang pinaka-maintain niya talagang FPS is 30 plus hanggang 40. Nandyan lang talaga mga kaparekoy. Yung isa pa nga rin palang problem dito sa gaming test natin sa Warzone Mobile ay hindi pa ganon ka-optimize itong game na to. Kaya meron talagang mga part na medyo nagkakaroon tayo ng FPS drop although kaya naman ng device natin i-run yung mismong game. Yung problema lang talaga ay yung pagiging unoptimized pa ng game
game sa iba't ibang mga devices at hindi exempted doon yung Camon 30 Pro 5G. Anyway, after ng 2 rounds sa paglalaro natin, nag-decide akong i-setup siya sa low graphical settings at tingnan yung performance niya. At ito yung nakita natin. Pagdating sa performance ito dito, same pa rin naman ang FPS na nakuha niya as before na nasa 30 to 40 pero mas nag-maintain siya dito mga kaparekoy at mas tumaas pa yung kaya niyang isupport hanggang 50 FPS, which is nice pagdating dito mga kaparekoy dahil hindi pa rin naman ganun ka-optimize itong game na to. So antayin natin yung mga susunod na update. At yung isa pa sa pinaka napansin ko dito, kahit na sinet-up ko sa low graphical settings to, almost the same pa rin sila ng graphics kaparekoy ng medium settings na pinakita ko sa inyo kanina. Walang halos pinagkaiba. Yun yung pinaka napansin ko by the way. After ng 3 rounds sa paglalaro natin dito sa Warzone Mobile, I believe nasa 25 to 30 minutes yun, ay umabot tayo dito ng 43 degrees Celsius which is considered as normal pa rin pagdating sa isang smartphone. So hindi pa rin siya consider as super taas pero mataas na po na temperature yan but goods pa rin. Anyway, walang pahinga-pahinga ulit. Next naman nating sinalang dito is itong wall drift. Yung supported settings siya dito is 120 FPS and high quality graphic settings. Pagdating sa kanyang performance mga parekoy, okay naman, decent, smooth and also maganda yung graphics. Yun nga lang, wala tayo dito 120 FPS na nakuha dahil nag-maintain lang siya sa 60 FPS. Isa tong patunay na hindi pa ganun ka-optimize talaga itong Dimensity 8200 Ultimate. And to be honest mga kaparekoy, sa buong gaming test na ginawa natin dito, meron akong mga game talaga na nakita na hindi pa ganun ka-optimize sa mga MediaTek chipset. Kagaya na lang netong Dimensity 8200 Ultimate. Makikita nyo naman yung tinutukoy ko mamaya sa gameplay pero mabalik muna tayo dito sa wall drift. Sa wall drift kasi okay naman yung performance niya, decent na decent dahil nag-maintain to sa 60 FPS. Usually hindi ko na kinakailangan pang i-explain to dahil wall drift to para tong CODM na hindi na kinakailangan pang i-explain kapag maglalaro tayo dahil nga masyadong optimized tong dalawang game na to sa kahit anong devices. And usually sa napapansin ko, mas optimized tong dalawang game na tinutukoy ko sa mga low-end devices kagaya na lang ng merong chipset na Helio G99, mga ganyan, okay yung performance niya pagdating doon. Anyway, pagdating sa temperature na nakuha natin dito sa wall drift, sa first game natin, nakakuha tayo ng 34 degrees Celsius as in 34 lang po yan mga parekoy. Malamig yan. And then sa second game naman natin mga parekoy, nakakuha tayo dito ng 34 to 35 degrees Celsius. Malamig din po yan mga parekoy. By the way, habang nag-gaming test tayo dito, naka-open yung AC dito sa kwarto. Pero don't worry, hindi po yan ganung kalakas mga kaparekoy. Sakto lang naman yan. Anyway, check natin yung next game. Yung next game naman na nalaro natin dito mga parekoy ay itong Car X Street. And then, sinetup ko lang siya sa default settings niya which is ito, 5.5 at saka 6 yung dulo. Which is siguro ang equivalent nito is high graphical settings and then yung pinakasagad is ultra graphical settings. Tapos yung FPS niya, no limit tayo para syempre kung ano yung kayang ibigay mismo ng device natin dito sa game na to, yun yung mai-reflect niya. So pagdating sa gameplay nito mga parekoy, quiet, decent, maganda yung ating mismong performance dito. Hindi ako nakakita ng FPS drop dahil nakakuha tayo dito ng decent 45 to 60 FPS. However, maintain siya sa 45 hanggang 50 FPS. And then yung pinakamataas na nakita ko dito is 60 FPS pero hindi siya nagtagal. As in, pumapalo lang pero hindi siya nagtatagal doon. Ang nagustuhan ko lang dito ay nagkakaroon lang siya ng pagbaba ng FPS once na meron tayong nare-render na bagong mapa. Kasi syempre, malaki na yung mapa nitong Car X Street. Kapag nag-ikot-ikot tayo dun sa mga mapa nila, once na nare-render na yun ng device natin, dun lang bumababa yung FPS niya usually. But the rest ng game is okay na mga kaparekoy. Pwede ka mag-drift, okay yung FPS natin. Pumapalo ng 45 FPS. Minsan bumababa ng 40. Pero goods tayo dun, wala tayong naging problem. Then kapag maintain lang yung takbo mo or naghahanap-hanap ka lang ng lugar, na pumupunta-punta ka lang kung saan, yung FPS natin pumapalo ng 58 to 60 FPS which is not bad. Magandang FPS yan. So nagkakaroon lang siya talaga ng pagbaba ng FPS once na may ina-unlock tayong mapa or nire-render na mapa yung device natin or kaya once na nakikipagkarera tayo or sumasali tayo ng mga event or dung mga mission dito sa mismong game. Yun lang naman. Pero kung maglilibot-libot ka lang dito, quite decent yung performance natin. Kung mag-drip-drip ka lang sa mga strip, okay na okay yan mga kaparekoy. And then after ng ilang minutong paglalaro, ito yung nakuha nating temperature. Nakakuha lang naman tayo dito ng 42 to 43 degrees Celsius which is not bad dahil Car X Street to mga kaparekoy. Alam naman natin kung gaano kataas talaga at gaano kabigat yung game na to sa mga devices natin. Kaya goods na goods pagdating sa kanyang performance para dito sa Car X Street. Playable na playable siya. Anyway, yung next game naman na nilaro natin dito ay itong ating Genshin Impact. So sa Genshin Impact, sinetup natin siya sa medium graphical settings and also 60 FPS. Dahil sa full review na ginawa natin, nung sinetup ko to sa medium graphical setting which is yung default settings niya, naging okay yung performance niya. So dito, isa-setup natin siya sa medium
medium graphical settings dahil alam na natin yung kaya niyang gawin sa highest graphical settings. Anyway, pagdating sa kanyang gaming capability mga kaparkoy, yung FPS na nakuha natin dito is quite high unlike before dahil dun sa una nating review or dun sa ating full review ay nag-average lang to ng 40 and 30 FPS. So dito mas tumaas siya dahil nga naka medium graphical settings na siya, which is pumalo na siya ng 45 hanggang 60. However, hindi ganun ka-stable yung kanyang nakukuhang FPS pagdating sa 60 and 50 FPS. Ang pinaka-stable talaga sa kanya is 40, 47, 45 mga ganyan. Pumapalo siya ng 60 and 50 plus FPS once na walang masyadong nangyayari sa field or hindi tayo nag-i-skill. So at least meron. Kasi nung una, nung naka-highest graphical settings to, kahit pumalo ng 60, hindi niya kayang gawin. Pero dito, mas okay siya. Mas way more better. So yung endpoint nito, playable na playable siya sa Genshin Impact. No need to as pa mga kaparkoy, okay na okay yung performance niya. Anyway, after natin tapusin dito yung daily quest and yung mga mission, ito yung nakuha nating temperature sa kanya. Nakakuha lang naman tayo ng 40 to 42 degrees Celsius, which is not bad. By the way, yung sa una nating review, which is yung full review neto, pumalo siya ng 44 degree Celsius. So dun sa part na yun kasi hindi naka-open yung aircon nung nag-gaming test tayo. Dito kasi naka-open yung aircon natin currently, pero don't worry, hindi siya ganun kalakasan, pero nakatulong pa rin siya para medyo mapa-cool down yung ating mismong device. So dito, accurate pa rin naman yung ginagawa nating test dahil syempre mahirap naman mag-testing ng tanghaling tapat dahil mainit. Syempre medyo unfair naman yun pagdating sa device natin. Kaya ginawa kong controlled environment yung gaming test natin sa pamamagitan lang ng aircon. Syempre mahirap na rin kasi gaming test ng tanghaling tapat. Mainit din yon for me. So tinapos ko lang yung ilang mission sa Genshin Impact bago natin isa lang itong ating Farlight 84 at ito nga pala yung settings na supported sa kanya. Kayang-kaya na nito yung extreme settings. However, kapag nasa gameplay na tayo, hanggang 60 FPS pa rin yung kaya niyang isupport. So patunay lang talaga to na hindi pa ganun ka-optimize yung chipset na ginamit dito sa Camon 30 Pro 5G, which is yung tinutukoy ko rin kanina dun sa wall drip gaming test natin kaparkoy. Pero sigurado ako na kayang-kaya niya yung 120 FPS. Yun nga lang, hindi pa siya ganun ka-supported dito sa chipset na to dahil hindi pa to masyadong inaayos ng devs ng ating Farlight 84. So antayin na lang natin sa mga susunod na update for sure. Anyway, pagdating sa gameplay nito, okay naman, decent naman yung kanyang FPS, medyo stable sa 60 FPS dahil malakas din naman talaga yung chipset na 8200 Ultimate. Usually, most of the time nasa stable 60 FPS to, bumababa lang ng konti, bumababa ng 55, 54 ganyan once na maraming nangyayari sa screen. Pero in overall, almost yun, nandun talaga siya sa 60 FPS kahit na medyo merong mga teamfight na nagaganap. Patunay na rin to na talagang kayang-kaya niyang ibigay yung 120 FPS. Yun nga lang, hindi pa talaga supported ng dev pagdating dito sa ating Farlight 84. Antayin na lang natin yung mga susunod na update. Anyway, after ng mga ilang rounds, ito yung nakuha nating temperature. Nakakuha lang naman tayo dito ng 40 to 41 degree Celsius. By the way, naka 2 rounds tayo dyan mga kaparekoy, or 2 game din tayo dyan, and then umabot din yung playing time na yun, kung hindi ako nagkakamali, ng humigit kumulang 25 minutes. At pagdating sa kanyang temperature, quite good to kaparekoy. Yun nga lang, for sure meron pa tong iaangat, baka pumalo pa to ng 44 or kaya ng 43 degrees Celsius, or baka pumalo pa rin ng 45 degrees Celsius dahil nga hindi pa ganun ka-optimize itong mismong game na to, and also hindi din ganun ka-optimize yung ating chipset na meron sa Camon 30 Pro 5G. So maaaring yun pa yung umabot kung itutuloy pa natin yung paglalaro. Pero anyway, proceed tayo sa next game. So walang pahinga ulit. Next naman natin sinalang dito is itong ating PUBG Mobile. Maraming mga nagre-request neto. Yung ating supported settings dito is meron tayong HDR graphics and extreme frame rate. Now, pagdating sa gameplay nito mga pare ko, pagdating sa kanyang graphics, quite okay naman. Medyo may pagka-potato lang tingnan pero okay naman dahil nga HDR pa rin naman yan. At pagdating naman sa kanyang FPS kapare ko, yun yung pinakamahalaga, 60 FPS, maintain yan in the whole game. Kung meron man pagbaba dyan, siguro kapag meron ng mga nangyayaring team fight, pero wala namang masyadong nangyaring pagbaba ng FPS. Kahit 1 FPS, wala akong masyadong napansin. Pero siguro bumaba to ng 59 or 58 dahil nung nagtitest ako talaga, tinitingnan ko yung FPS ko. Sa paglalakbay ko dun sa mismong mapa, wala akong nakita na kahit anong pagbaba ng FPS. So pasensya na nga pala, hindi ko to nasasama agad sa mga gaming test natin sometimes kasi nawawala siya sa radar ko ng mga games na pwede kong ilagay dahil medyo nakakabagot laruin yung game. No offense yun mga pare ko, based on my experience yan. Pero yeah, pagdating dito sa kanyang gaming capability sa Call of Duty Mobile, wala tayong magiging problema. Smooth na smooth siya mga kapargoy. And then ito yung nakuha nating temperature. So after ng 1 round na paglalaro natin dito mga pargoy, nakakuha tayo ng 40 degrees Celsius, which is not bad para sa paglalaro ng almost 25 minutes dito sa PUBG Mobile. Anyway, next game tayo.
So walang pahinga yun. Next naman na sinalang natin is itong Either Geyser. So in ultra high natin to dito mga kapare ko yung setup natin. So ibig sabihin ng ultra high naka 60 FPS and ultra resolution, pati yung team effect natin is naka medium. At pagdating sa kanyang gaming capability dito mga kapare ko, smooth na smooth, stable yung FPS natin sa 55 to 60 FPS. So bumababa lang naman siya sa 55 kapag medyo madami ng mga monsters sa loob ng field. Tapos kapag boss yung kalaban natin is mas stable yung FPS natin dahil isang monster na lang yun, pero marami siyang skill effect. Yun lang naman. So pagdating dito sa Either Geyser, no need some explanation pa. Okay na okay yung performance dito pagdating sa game na to. So stable 60 FPS siya dito. So yung next naman na nilaro natin is Mobile Legends. Yung supported settings siya dito is Ultra. By the way, meron na rin tayong gaming test nito sa full review. At nakita natin doon na stable yung kanyang FPS sa 100 to 120. Ngayon, tinry ko siya sa isang game mode ng Mobile Legends which is yung Overdrive, na kung saan yung skill ng mga heroes doon is mabilis mag-cooldown kaya laging merong clash. At dito, iba yung naging performance niya. Yung naging FPS niya dito is bumaba siya ng 85 FPS, minsan bumababa pa ng 69 FPS, pero reasonable pa rin naman dahil nga napakadaming nangyayari sa mismong clash. Dahil nga yung skill namin doon is unlimited, bato lang ng bato, napakadaming animation, and then natuwa din ako dahil kaya niyang isupport or kaya niyang isustain yung ganong performance niya pagdating sa mga clash na yon. And usually ngayon ko lang nakita na bumaba pala ng ganito yung FPS niya dito dahil habang nagigame ako, na-enjoy ko lang yung laro, at ngayon nag-edit lang ako, doon ko nakita na ay bumababa pala siya ng ganitong FPS, pero hindi siya halata habang naglalaro ako dahil nga hindi naman siya bumaba ng below 24 FPS, which is nice pagdating dito. Anyway, after ng one game nito, ito yung nakuha nating temperature. Nakakuha lang naman tayo ng 35 to 37 degrees Celsius, which is not bad kapara ko pagdating sa game na to. Anyway, proceed tayo sa last game. Yung last game naman na tinesting natin dito mga kapare ko is Punishing Grey Raven. So dito mga kapare ko, sinetup ko lahat, graphics, resolution, shadow at kung ano na pa sa ultra. And then pagdating sa gameplay, nakakuha tayo dito ng decent and smooth 60 FPS. Pero meron pa rin papitik-pitik na bumababa siya ng 55, minsan 50 kapag medyo maraming nangyayari, or kaya sometimes merong mga part na naiipit yung character mo dun sa isang specific part dun sa mapa, nagkakaroon siya ng konting pagpitik ng FPS niya to the point na medyo bumababa siya ng konti. Pero don't worry, minsanin lang naman nangyayari yun. So nakadepende pa rin naman yan sa pagkocontrol ninyo, diba? Pero yeah, pagdating dito, in overall, goods yung kanyang FPS, yung kanyang gameplay, and also yung kanyang graphics. Na-enjoy ko tong game na to dito sa device na to. Anyway, yung nakuha nating thermal dito sa Punishing Grey Raven is around 36 to 38 degree Celsius. So napaka-normal nun pagdating dito sa temperature niya. So yung buong gaming test natin mga pare ko ay umabot lang naman po ng 4 hours and 24 minutes. At pagdating sa battery nito, may natira pa tayo ditong 16% mga kapare ko. So ang tanong, makunat ba yung battery niya? Usually, oo. Pero hindi siya ganun kakakunat unlike to sa mga phones na natry kong gamitan before, pero hindi naman kasi ganun kalakasin yung mga chipset ng iba, kaya talagang umaabot pa ng mga 25, mga ganyan yung natitira sa kanilang battery juice after ng 4 hours of playing time. By the way, tuloy-tuloy nga pala yung playing natin dyan mga kapare ko. Kung meron mang time na nag-pause tayo dito ng recording, pag nagpapalit tayo ng battery ng camera dahil hindi ganun katagalan yung battery ng camera natin. Ngayon mga kapare ko, usapang final verdict tayo pagdating sa gaming capability nito. Uunahan ko na kayo, hindi po talaga gaming phone itong device na to, pero dito na rin papasok yung lagi naming ina-advise sa inyo na kung maghahanap kayo ng isang phone na gusto ninyo na may magandang processing sa camera or kaya may magandang video capability like mga 4K at 60 FPS, maghahanap talaga kayo ng phone na merong magandang chipset. At yan ay na-nailed or naibigay sa inyo ng Camon 30 Pro 5G. Para sa akin mga kapare ko, sulit tong phone na to kung yung presyo niya ay mabibili ninyo nga ng 18,199, or kaya kung hindi pa pasok sa budget ninyo yung kanyang 512GB which is nasa 20,000 yung kanyang SRP, antayin na lang po ninyo yung 256GB nito dahil talagang sulit to mga kapare ko para sa kanyang specification. Dahil una, meron ka ng magandang camera, pangalawa, meron ka pang magandang gaming phone which is kayang-kayang ibigay sa'yo yung kinakailangan mo pagdating sa gaming. Lalo na yung mga medyo babad dyan sa gaming or kaya medyo kinakailangan ng extra boost pagdating sa gaming capability nila, definitely mare-recommend ko tong Camon 30 Pro 5G. Pero take note lang mga kapare ko, naka MediaTek chipset pa rin to. Kung kayo yung tao na mahilig maglaro ng mga emulated games kagaya ng mga gumagamit ng mga emulators dyan, kagaya ng Dolphin, PPSSP, or kung ano-ano pa mga emulator dyan, hindi po sila ganun ka-supported sa mga Mali GPU which is nasa isang MediaTek chipset. Pero hindi ko po nila lahat mga kapare ko, meron pa rin talagang mga game na papasok dyan sa ating Mali GPU. Yun nga lang, hindi po lahat talaga is pwede ninyong malaro. So most of the time, yung mga magagandang game, yung hindi
pa pwedeng i-support sa mga MediaTek chipset, which is not that good. Anyway, yun lang naman yung advice ko sa inyo in overall endpoint na itong video na to. Kung gaming lang yung usapan, kayang-kayang ibigay yan ng ating Camon 30 Pro 5G. Pero pagdating sa kanyang, yun nga, mga emulated games, hindi ko talaga siya marirecommend kung emulated games yung madalas ninyong lalaroin. Pero kung mga normal games lang, kagaya ng mga tinesting natin dito, definitely oo yung sagot natin. Anyway, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. If meron kayong mga tanong or mga bagay na hindi ko nasama dito sa video, i-comment nyo lang sa ibaba, pag-usapan natin. Anyway, yun lang. Peace.